Paano mag-fill out ng e-travel? Umpisahan na natin. Yung pag-fill out ng form sa official website yung gagawin natin. So magbukas ka lang muna ng Google Chrome, tapos i-search mo e-travel PH hanggang sa lumabas yung results na to. Ang pupuntahan natin mismong website is yung etravel.gov.ph. Tapos itap natin yung click here to sign in. Ilagay mo na yung email address and password mo ng e-travel. Then itap mo yung login. Mapupunta ka na sa homepage ng account mo and nasa ilalim naman yung mga previous e-travel na ginawa mo. Bago natin itap yung new travel declaration, mas maganda i-update muna natin yung personal information natin. Sa screen na to, actually hindi siya kita. Doon sa top right ng page, meron ka makikita tatlong dash, itap mo yun. Tapos, itap natin dito yung profile. I-double check mo yung mga information mo dito. Kung may mali, itama mo na. Itap mo lang yung lapis sa kanan para ma-update mo yung information and balik na tayo sa homepage. Pag okay na lahat, pwede na natin itap yung new travel declaration. Okay, so dito sa purpose of travel, ang pipiliin natin is OFW. Traveler type is aircraft passenger. Tapos dito tayo sa flight information. I-check mo sa flight details mo kung anong airline yung gagamitin mo or liliparin mo pauwi ng Pinas. Okay? Kung ano yung bababa doon sa Pinas. Kunyari dito, Philippine Airlines. Tapos sa flight number, doon mo rin makikita sa flight details mo yun. Pag swipe up mo ng konti is makikita mo yung origin. Dito sa country of origin is pipiliin mo yung bansa kung nasaan ka. Saudi Arabia. Tapos sa airport of origin naman is kung nasaang syudad ka. Kunyari, Dammam Airport, Riyadh Airport, Jeddah Airport. Date of departure, kailan yung alis mo mula dito sa Saudi. Kung direct ang flight mo, for example, Riyadh to Manila, huwag mo na lagyan ng check yung with transit or connecting flight. Kasi diretso yun. Wala ka nang bababaan na ibang airport. So, ang example naman ng mga may connecting flight na kailangan i-check yung with transit ay, kunyari, Dammam to Riyadh to Manila. So, yun yung may connecting flight. So, dito, kung ganun ang flight mo, may dadaanan ka pang bansa, kunyari, Dammam to Bahrain to Manila. So, ito yung gagawin natin. Sa country of transit, ang ilalagay natin dito is saan ka muna bababa bago ka lumipad ng Pinas. So, kunwari, Dammam to Bahrain to Manila. So, ang ilalagay natin is yung Bahrain kasi doon tayo nag-connecting flight. Tapos, airport of transit, Bahrain Airport. Makikita mo rin naman yung sa booking details kung anong airport mismo yan. Minsan kasi may mga pangalan sila. Date of transit, kailan ka dumating dun sa Bahrain. Dito naman tayo sa destination. Saang airport ka sa Pinas bababa? So usually naman is Manila or Cebu. Kung sa Manila, piliin mo yung tamang terminal kung saan ka bababa. Makikita mo rin yan sa flight details mo, i-double check mo. Usually naman pag international flights is Terminal 3. Tapos yung date of arrival is kung kailan yung dating mo sa Pinas. Sa destination upon arrival in the Philippines, ang piliin natin dito is residence. Tapos, i-check mo na lang yung same as permanent country of residence, then itap na natin yung next. Self-declaration naman tayo. So, sa countries work, visited, and transited in the last 30 days, so ilalagay mo dito yung mga bansa na napuntahan mo bago ka umuwi ng Pinas in the last 30 days. So, in case na, kunwari, nagkaroon ka ng connecting flight, o kaya, isa kang OFW na gumala muna sa iba pang mga bansa bago ka umuwi ng Pinas in the past 30 days, so, ilalagay mo dyan. Pero optional lang din naman, decision mo kung ilalagay mo o hindi. Next naman is may tanong dito, kung nagkaroon ka daw ba ng exposure sa isang taong may sakit na communicable or infectious, kung meron, piliin mo yung yes. Pero kung wala naman, piliin mo yung no. Next naman na tanong dito is, kung nagkaroon ka daw ba ng sakit in the past 30 days, piliin mo yung yes kung nagkasakit ka. Piliin mo naman yung no kung wala ka naman naging problema. Then, tap mo na yung next. Next is yung customs declaration form. Siguro yung content nito is explain ko na lang in a separate video. Pero ang laman lang nito is basically yung mga bawal and yung mga excessive items na kailangan mo i-declare. Kung tingin mo is below ka naman dun sa limit na nilayout dito ng customs declaration form, so itatap natin yung no kung wala naman tayo i-declare. Tapos kung tingin mo naman is meron kang excessive items or medyo nag-exceed dun sa value ng limitation yung goods na dala mo, base dito sa nilayout ng customs declaration form, so itatap natin yung yes para i-declare mo yung mga items na yun. Isang madaling example dito is yung mga nagpapapalit ng real to
to peso sa Saudi. So, usually kasi lumalagpas sila ng 50,000 pesos. So, pag uwi dito sa Pinas, andyan sa limitations ng customs declaration form na dapat hindi ka lalagpas ng 50,000 pesos sa Philippine currency pag papasok ka ng Pinas. Pero kung ang ginawa mo dito sa, kunwari, sa Saudi airport, is nagpapalit ka ng real to US dollars, as long as mas mababa siya sa $10,000, hindi mo siya kailangang i-declare. So pag ganun, pag hindi mo siya kailangang i-declare, itap mo na yung no. Next is other travel details. Dito sa accompanied family members, pinapabilang niya sa iyo kung ilan sa family members mo yung below 18 years old, tsaka ilan din sa family members mo yung 18 years old and above. Sa number of baggage naman, so ilan daw yung chinek-in mo dun sa ticket counter, and ilang bag yung dala mo dun sa hand carry na kasama mo naman dun sa loob ng eroplano. Sa first time visiting Philippines, kung first time mo palang uuwi ng Pinas, itap mo yung yes. Kung OFW ka na pabalik-balik ng Saudi and Pinas, so itap mo na yung no. Tapos itap na natin yung next dito sa ilalim. Tapos pirma ka lang dito, then tap mo yung next. Kung may kasama kang family member, so ilagay mo sila lahat dito, then tap mo yung next. Tapos summary na lang, so double check mo lahat ng mga fill out mo kung tama yung spelling and tama yung information. Kung okay naman lahat, tap mo na yung submit. Tapos ito na yung e-travel form mo. Makikita mo dito yung QR code ng e-travel mo. Tapos iba mo pang information. At saka hanggang kailan yung valid yung e-travel na ginawa mo. Kaya mas maganda one day before your flight, doon mo na gawin. Tapos i-download mo yung QR code or screenshot mo. So ihanda mo lang in case na immigration is hingin sa'yo.